Offering, samtang namin na tag special number, maghatag ta sa itong mga halad karong gabi una. Beloved one, most precious in my eyes, I see your scars and hear your wounded cries. These tattered hands have caught your every tear. Draws me near, for I still know the plans I have for you, and I will lead you in the way I choose. Trust now, my heart, my grace is still enough. Forever rest within my faithful love. Give one, lift up your broken gaze, and dare to live in my restoring grace. My blood atones for love and shameful shame. I crave for you because of my great name. For I still know the plans I have for you, and I will lead you in the way I choose. Trust now, my heart, my grace is still enough. Forever rest within my faithful love. Believing one hold fast so patiently, up to the road of Calvary. Oh, see, your life is not in vain. I am the King, I'll soon return to reign. For I still know the plans I have for you, and I will lead you in the way I choose. Trust now, my heart, my grace is still enough. Forever rest within my faithful love. For I still know the plans I have for you, and I will lead you in the way I choose. Trust now, my heart, my grace is still enough. Forever rest within my faithful love. Forever rest within my faithful love.
Amen. Everybody standing, please. Open our Bibles in the book of Luke chapter 12. Luke chapter 12, verse number 15. Luke chapter 12, verse number 15. Read there in your Bibles. Ato kining dunganan sa pagbasa, ready read. And he said unto them, Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat once again sa imong kaayog, sa imong grasya, Ginoong Dios. Salamat kay sa imong pulong, among gibasa karon o among padulong nga pagatun-an. Ang pagampo amahan, ikaw Ginoong Dios, maghatagan ako kaalam karong gabi una. Bisan naman ang imong mga katawhan, mga young people nga makasabot sa imong pulong Ginoong Dios. Holy Spirit, amo kang gikinhanglan, ikaw makikistorya kanamo nining kagabion. Kay wala mi mahimo, Lord, kung wala ka. Padayging matag-usa kanamo pinagi sa imong gahom o gablihi ang among mga mata, among kasing-kasing unahuna nga mahimo kining makasabot sa imong pulong Ginoong Dios. Kaya ang imong mga pulong espirituhanon, and this is spiritually discerned. And we need the Holy Spirit, O God, nga magpasabot ka namo, Ginoong Dios. Ang pag-ampo, Lord God, nga mahimong mahinungdanon ang amo ang time nga gilain karon para sa pagsimba o para sa pagpaminaw sa imong pulong, Ginoong Dios. Ang pag-ampo, ang padayon kas pagkikistorya ka namo og tuguti nga ang among makatunan among i-apply sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Kinang tanang gitugyan kanimo gisalig sa ngalan ni Jesus Christ. Amen og amen. May gabi tanan. Please be seated. Last week, we talked about, asa naman po mo? Kano saan na magsugod? Kano saan sila manggawas, ha? Last week, we talked about the sin of envy. Tonight, we'll be talking about the sin of covetousness. The sin of covetousness. Okay? So verse number 15, the Bible says, And he said unto them, Take heed, and beware of what? Oy, namos yung Biblia? Beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. But pasabot nga, your life, your person, your being is not defined by what you possess. Wala ka pasabot nga unsay naan nimo mao na ikaw. Hello? So the Bible is teaching us about covetousness or the sin of covetousness. O usa kini sa mga hinungdan nga mga Kristohanon dili makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo because of the attitude of covetousness. Okay? So unsa may bot pasabot anang covetousness? What is covetousness? So, to want, to aspire, to accumulate the possessions of others, and to desire more than what is necessary or needed is the sin of covetousness. Balikon ako, nabad day para ilang makopya. So, atong ipasabot usa ning definition sa atong introduction. So, ang buot pasabot anang covetousness or sa Binisaya, ang pagkahakog or pagkaakop-akupon. Para natay klarong Binisaya. Kining covetousness sa English, o sa English, sa Binisaya, anay kaning pagkaakop-akupon or pagkahakog. Kailan mo hakog? Ang ato karon nga termino, dalo. Dalo. Pero lahi man ang dalo, kaya ang dalo, di man manghatag. Pero kining covetous, mangilog pas lain, di pa gyud manghatag. So ato ning isgutan karon kay ang Bible nagtudlo man nga di ni pwede nga mahimong kinaiya sa usa ka Kristohanon. Kay una sa tanan nahimo tang Kristohanon kay gihatagan ta. Amen. So the definition of covetousness is to want, to aspire, and to accumulate the possession of others. Kanang imong gustuhon or imong tinguhaon or imo ang gustong hilabtan or kuhaon ang gipanag-iya sa uban. Okay? Covetousness na.
Dayon, ikaduhang definition is to desire more than what is necessary or needed is the sin of covetousness. Kanang magtinguha pa ka or magtinguha ka sa nahinubra na sa imo. Amen. Gusto kang magtambak diya sa imo, gusto kang maghinubra diya sa imo, pero ang uban wala na. That is covetousness. Nya, ato man gining makit-an gyud kinaiya sa ato mga igsuon. Nya, ang ato pong mga igsuon makakita pod sila ani nga kinaiya sa ato magbahin og pan ba. Naipan oy patunga ko ning mama. Uy, dako man ang pagkatunga sa usa akong kuhaan. Uy, nasubraan po, dako na po ng usa. Kuhaan na po na ko ning usa. Uy, nasubraan man. Nagamay na lang. Okay ni patas na ginaigoy. Pareha na ta gidakon ha. Uluhin taw kay manghod. Oh. Pero pildi siya kay ang dako. Iya mangiingkit. That's covetousness. So unsa toy definition, unsa ibot pasabot anang pag-aakop-akopon? Unsa? To want, to aspire or to accumulate the possession of others. Unay definition number 1. Kanang gipanag-iya sa uban pero gusto nimong kuhaon. Okay? Gipanag-iya na niya, iyahan ng kwarta, iyahan ng sapatos, iyahan ng kuan. Gusto ka nga, imuho na. Lahi man tong NB, kay gusto ka, kung unsay naan niya, imo pong tupngan. Pero ang covetousness, gusto kang imong hilabtan ang naan niya. Dili ka man ng kamot og imo nga imong kaugalingon, kung dili, kwaon gini mo kung unsay gustong naan niya. Okay? That is covetousness. Lahi tong NB, kay ni kamot ka, tupngan nimo siya, nga or malabwan nimo siya, kay NB na siya nga attitude. Okay? Unya, malipay ka nga, mawala itong iha, maguba itong iha, nya imuha na apa. Kay NB man to. Pero covetousness, gusto ka nga kanang naan niya, gusto nimong kuhao na. Okay? Ikaduhang definition is to desire more than what is necessary or needed. Kanang magtinguha pa ka sa mga butang sa sobra na sa imong gikinahanglan or what is necessary or imong ginid ba. That is covetousness. God included this in the 10 Commandments. Muna iyang gihimong katapusan sa Exodus chapter 20 verse number 17. So, let us be warned of the sin of covetousness kay kung wa mo kabantay, mao na siya kasagaran nga dili ingon maog yung hinungdan, pero mao na kasagarang hinungdan ng Kristohanon dili makapaya dayon og papangalagad because they thought that serving the Lord has no money. Serving the Lord would just hinder them from acquiring their ambitions. Sige tagsimba diha, sige tagkuan diha, di man tagkakuan sa tong pangandoy. Sayop ka. Kaya ang Ginoo ang tag-iya sa tanan. Di lang ka kapaabot. Nag-ibog lang ka sa uban. Gusto lang ka nga labaw permente, di lang ka kahulat. Pero kung kapaabot ka, ang Ginoo makahatag pa nimo sobra pa sa imong gipangandoy o imong gikinahanglan. Sobra pa. Paabot lang. Kaya ang Ginoo ang rewardan sa Ginoo obedience magod. Amen. So tanaw na tong Bible palihog. Katapusang commandment, ikapulo nga commandment, Exodus chapter 20 verse number 17. Ano mo sa amen? Basa, ready read. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Ha? Ilugon nimo ng balay sa imong silingan? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Balay ra man akong tuyo, nituyog mga asawa. Apel, posisyon ko nas uban, di ba? Nor his man servant, pati sulugoon. Balay ra man, siyempre imo na kung gikuha ang balay, mo apel mo sila kuyog. Nor his maid servant, sulugoong lalaki, sulugoong babae. Sunod, nor his ox, apil ang baka. Nor his ass, apil ang yang asno. Nor anything that is thy neighbors. Ang mga trapo, kutsara, tinidor, unsa pa, mga map, unsa pa. Tanan nga iya sa imong silingan, tinguhaon nimo. Pero yun ang Bible, ayaw ana. Amen? Gusto ka nga ilugon nimo, namisilingan sa una, igagaw sa akong lolo. Tingala ko nga, pag-ato na ko sa among baol, bag-o man kaayo ang muhon giugbok. Nya, in my innocence, naingon ra po ko nga, lo, kanang naalagi gitanom dito nga siminto. Sabi na ko kanang siminto, mutubo na, mahimong balay ba? Nalagi gitanom dito nga siminto, lo, kanang lingin. Nagtuo ko haligi na. Inulong asa man dapat iko dito ko sa doors may sambag yang giadto.
perting sukwasong lulo kay ang amo na yung silingan nga kanang iyar pong igagaw, giirog ang muhon. Giirugag mga usa ka metro. So nagairugan mo, muirugan ako sa ka metro, gikan diri hangtod na sa katapusan. Mailog mo na kay mo ang muhon naman to may mong linya. Oh, giugbok, giirog niyang lungo, gilungo naman. Giirog niyang muhon, sibog sa among aso. Sampol kanay mo aming yuta, iya ihapikas. Siyempre, mauning muhon, original, iyang giirog diri. Say, mudako na iya, mugamay amo ah. So ilulo na ko pati sa kuwan siya nga nganong iyang giadto rito. Nganong ima manggiirog ang muhon. Kisa may ga kuan mo sa adili kay kani mo gud sa unang original nga kuwan. Mo ni ang gitudlo sa tatay daw nga mo ni ang among mo ni ilulo. Gisurbi naman mo naman ni ang giugbok dili man kitay magbuot-buot og ugbok. Ano gibahin man nagtarong. Bisan pag usa ingon sa unang tudlo-tudlo, dili na mao kay ang gikuan karon kung sa gitudlo nga gisukod sa gobyerno mo ni ato. That is covetousness. Ganyan, perti ng pagkadakuan nila yuta. Amo, perti ng gamaya. That is covetousness. Nga naman, ang possession sa uban, gusto ni mong ilogon. So, careful ta na. Even in the book of Isaiah, chapter 57, verse 17. Even in the book of Isaiah, chapter 57, verse number 17, the Bible says, for the iniquity of covetousness, iniquity, was I wroth and smote him. I hid me and was wroth, and he went on frowardly in the way of his heart. God considers covetousness as iniquity. Kadautan kini, and it comes from the heart. As envy, maupod ang envy, ang kaning kasuya, gikan gyapon as kasing-kasing. Unya, ang covetousness, ang pagka-covetous, gikan gyapon na sa kasing-kasing. So in short, kaning covetousness, attitude ni siya. Attitude nga pwede nimong likayan, attitude pod nga pwede nimong i-practice. So kung naanad ka sa inyo og panghilabot og dili imo, kuyaw na siya maanad ka nga manghilabot na pod og butang sa laing tao. Amen? Mapita nang sa balay palang daan, kay balo na tadaan, dapat ba kay balo tadaan og unsay iya sa atong igsuon. Lahi man ang kabalo ta mo share sa ta mo share, kay igsuon man nato. Pero dapat naa sila kay balo nga imo na ako ni, pero kung gusto ko ana, ganahan ko mo gamit, naa sila respect nga mananghid, kay dili man na possession sa tanan. Nakuha na to? Kami naandraman may sa una nga, common ra gid among sudlay sa balay, kay pobre gud mi. Oh, kay balo gud tag unsay common. Pero as you grow older, na nakaimong sudlay, na nakaimong kuan, siyempre, ang kuto to mag-transfer. Oh, so, kung kita sa atong balay, matudluan ta nga, unsay imong possession, kay balo man tag unsay common. Di ba? Common. Lain mo ba siguro ng kaldero tagsano? Common magisuro ng kaldero. Kung nga, ako aning kaldero ha, imo ng kaldero. Dili, pwede na yung mga butang nga common. Di ba? Nya, wala na nagpasabot nga ang ako, dili na ako pwedeng ipahulam. Pwede ko nang ipahulam. Pero lahi po nang ang ako na, ang akong gilabhan, akong giplansa, giplastar, unya pagkaugma, gisuot sa lain. Dili na po na mao. Unyang sadan, ikaw pa, kay batik kag batasan, kay di ka pahulam. Wa man sa ganang hulam. Nangawat man ka. That is covetousness. Hello? Nakikiandam imo, pero tungod kay ang sa imong igso, nindot. Dili ko ganahan, anak. Ako Kada imuha akong ganahan kay nindot og kolor. That is covetousness. Unya kung maanad ka sa inyong balay ana, kuyaw mo na kung makapuyo na kag dorm. Those people nga nag-eskwela or nanrabaho nga makapuyo og dormitory o kanang kuyog sa laing tao, mag-struggle anang mga kauban sa dormitory nga hilabtanon og butang. Oh, pati bugas nimo lungagon bisag dili imuha. Yeah. Tinuod na siya mahitabo. Nag-abot nimo, ikaw kay buutan man kay kaya, gastuhanon ko ka. Bay, gilungag naman ako imong bugas niya. Nya, pwede ta mo kasi wala na rapapod, nahurot na. So nagka-imong bugas gilungag. Naay na so mag-struggle and you will become a problem to the people that surrounds you. Kay hilabtanon ka, lisod kayo kay kakuyog sa uban. I'm not teaching here kanang kinaiyang ija-ija aho nga dili pahulam. Pwede kang magpahulam, pangutana nang hulam ba ka? Amen. Pwede ka manghulam, pero dili na hilas ang, hilas ka, arte ka, dili ka pahulam sa imong gamit. Ang pangutana, nang hulam ba ka?
Amen. Nasuko ka, kagi-confront ka nga, nanan mo, gisuot na nimo. Ulaw kay na. Oh. Kay everything that is not yours requires permission. Balikon ako, everything that is not yours requires, unsa? Permission. Requires asking permission nga, pwede ko kagamit, pwede ko kahulam. Amen. Okay? So mag-careful ta sa kinaiya sa covetousness. Si Kristo mismo, nag-warning anang kinaiya sa pagkahakog o pagkaakop-akopon. Nga bisag naanay imo, manghilabot gyapon ka slain. Okay? Tungod lang kay nakuspaw na ang imuha o yung iyaha kay sinaw pa o rindot pagkolor, pariha mong gipalitan. Hilabdan nimo ang iyaha. That is wrong. So number one, why does God forbid covetousness? Nganong ang Ginoo dili man gusto anang pagkahakog. Dili man gusto anang pagka-akop-akopon. Dili man gusto anang magtinguha ta sa mga butang nga iya sa uban. Because, letter A, those who possess this nature are, letter A, the wicked. Those who possess this nature are wicked. Ang nagpossess aning kinaiya sa pagkahakog or pagkaakop-akopon, mga dautan. Unya, dili naman ta dautan. Tingali sa una, dautan ta, kayo pa ta naluwas. Pero karong naluwas na ta, dili na ta dautan. Usa sa rason nga nung mahimong kubitos ang tao, kay dili contented. Amen. Kay by nature, maibugon man gini atong mata. Amen. Unya, ang atong mata, walay satisfaction. Sama ni slubnganan, it only kanabang enlarge, sigirag, kuan ba? Walay satisfaction. Mabitan nang kumamalit ka, naay prinsipyo sa pagpalit o sa kabutang. Gusto kag cellphone. Ayaw pagdali-dali. Amina mo? Kamo mga nag-desire og cellphone, pag-research unsang cellphone na iyong gusto. Dayon, imo nang iampo, imo nang subayon og unsang cellphone na. Una, i-consider nimo ang price. Kaya ba nimo ang presyo? Kuha ninyo? Kaya ba? Ayaw po anang mangandoy ka nga iPhone 16 gyud imuha, yun sa may mga income. Kinsa may mabayad ana? Ikaw iPhone, imong papa iPay. Di ba? Nga maghikog-hikog ka, dili palitag iPhone unsa ka? Na may mga cellphone nga mid-range ra ayaw pag-apas anang sobra kataas. Sa imong kapasidad, consider the price. So sige mag-aw-aw ninyo nga di man ko ga. Sa imong kapasidad, consider the price. Ikaduha, consider the quality. Kaya say, dali kitang maibog sa color. Labi na sa mga babae. Color ko dayon ang kaibgan. Ay ko inyang bakakon. Lakay blue, karindot, blue. Ba't ka expects? Nindot to, oy. Ikaduha, i-consider, kamera. Kano kay nindot hamis kay ko? Nindot siya kay dala sap-sap sa bugas. Consider the quality. Ikatulo, consider the service imong gikinhanglan. So unsa may gikinahanglan nimo nganong mamalit man ka nga cellphone para unsa man. Parang nako, I always consider the features and the camera and the battery. Ngano man, hilig magog pictures. So gana mag-picture ka niya, sige kayo sa cellphone, bati sa cellphone ay bati kay picture. So, ikatulo, battery kay sige kalubat. Di ba? Okay? Unya dayon kana mga i-consider nimo ang imong gusto. Sample, ganahan kag blue nga color, ganahan kag black nga color niya. Kani nga camera niya, di pa kag afford, paabot lang. Kaya ngano? Kung mapugos kag palit sa dili nimo gustong color, mapugos kag palit sa dili nimo gustong feature, mapugos kag palit sa mahal ra kaayo or barato ra pod pero dili gyud nimo ganahan gyud. Ang mahitabo ana igmo gawas na tong imong gusto, di na kaganahan sa imong cellphone. Ganahan na kang ilabay na yon. Ganahan na kang dugay pa maguba ni cellphone na ay. Tinaw na. Nga naman, ang atong mata maibugon man. So as of now, stick to what you like, kanang gusto nimo, fit nimo, para inigawas anang mga ubang mga nindot diha, mayon ka, sige lang kay, dili pa man ako na-afford karon. Sample sa motor. Maro man kayang manindahi sa motor, kay ilang stock puti man.
Ya akong gusto ito man. Sir, kanang puti na karon ko, sir. Dugay pa kitong itom, sir. Mga 3 months pa gyud. Ikaw, kamotoron na kay ka. Kung magdali-dali ko, pugos ito puti da. Nya karon kung mag-drive na kog puti, nya makasugat kog itom. Ya nga gid itom gid akong gusto gid ay. Kapila ko nakasulayan nga nay mga butang-butang nga nahan jud kay untaan na pero di man gud maoy available gud mo na kay magkakapaabot. So, kini nga tong mata maibugo ni. So munang ayaw anang choices nga tungod kay napugos ka. Anything you buy, ma-afford nimo. Nga naman, kay atong mata, by nature, kubitos ni. Amen? Kubitos ni niya. Di ka ganahan sa color. So, nagka, sige ka gamit ang imong cellphone, di ka ganahan sa color. Kadugayan, mamalit kag pintal nga lotos, ana. Tungkol kay waka na satisfy ba? So, as of now, isatisfy ang imong gusto. Kay mamalit naman lang ka, para dili ka magsigig ibog. Para nag-abot sa mga bag-o, sige lang ako sa ning dauton. Ako kaya ako ganing cellphone ro kay mura magkuan-kuan na ba? Lisod na kayo gahi na bito kay tos lukon ang iyahang switch. Pero maglisod ko give up ka naman ginindutan pa man gyud ko. Kay ang camera okay pa gyud kayo. So, maglisod ko nga. Lang gamit pa gini. Hangtod ganos ay laas nga tuok ani niya. Gamit sa kay taon-taon almost 5 years naman cellphone na. Gracias Ginoo. So, nganong ang Ginoo di mangganahan og kubitos? Kay kini nga kinaiya ni sa dautan. Kinaiya ni sa mga tao nga walay Ginoo kaning hakog. Okay? Tanaw Romans chapter 1 verse 28. Okay ra mo diya? Romans chapter 1 verse number 28. Nanamo sa amen. Okay. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them up over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, sunod, wickedness, sunod, covetousness, maliciousness, full of envy, kuyog gina, murder, debate, deceit, malignity, whisperers. So kini nga kinaiya ni sa mga taong dautan. Kining gipangisgutan diri mga dili ni luwas. Luwas na magata. Mga dili ni anak sa Ginoo, anak na magata sa Ginoo. So ang anak sa Ginoo, disiplinahon na to kagalingon nga dili ta mahimong kubitos. Ang tambal sa pagkakubitos is contentment. Amen. Contentment. Ang tambal nga dili ka mahimong kubitos is kontento ka sa unsay naan nimo karon ug unsay gihatag sa Ginoo sa imo. Sultan na ng kubitos noon nga mga flat og ilong nya gusto nila nga mga ilong sa merkano ibalhin sila. Nakakita na mo sa mga dagway nila ron? Gikihan ang doktor. Sa una piting, Dok, sige na Dok, bayad ko Dok. Bisag, pilay mong gusto Dok nga. Pilay bayad Dok. Ako, bayaran ti ka Dok, para lang akong ilong Dok. Makuan Dok niya. Kani ako dili, anan ako gamay Dok niya. Kani akong mata Dok, isingkit ako gamay Dok niya. Ang lips Dok, panipsan mo gamay Dok. Karon nahimo namang dili mao. Anak namang nang, ikiha ti ka Dok. Ang doktor, nalibog yung tao na Saan na lagi himo, bisag asa na nangitag unod. Natoy, gusto niyang patasan niyang ilong. Ana nya tas andiri abunuhan diri. So ari man nakasagara magkuha diri sa sampot ana diri. So ang doktor dili man nagkuha dapat sa igot-igot. Kana igot-igot ba niya? Kana ato igot-igot madugkan may nagbalhibo. Kay mo na mo sineta mo. After 3 months na tugkag balhibo yang ilong. Natugkan din na pitalain kitanaon yang ilong. Paopera na mo siya usab. Ano maging usbon mo nang hinatag sa Ginoo? Bahalag plat og ilong basta ka ginawa ka. Sa kung sa pagkataas og ilong og pinguton ta lisod gyud. Di ba? So ayaw kay ang kinaiya sa pagkagubitos, kinaiya sa mga walay Ginoo. Letter B. Kinaiya na sa mga idolatros. Okay? Colossians 3:5. Kinaiya na sa mga idolatros, mga nagsimba og Dios-Dios. Okay? That is idolatry. Ingon ang Bible, Colossians 3:5, basa ta, ready, read. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. Ano man?
Kay kuyog man gina sila sa mga tao nga wala kailag tinuod nga Dios. Kay kung kaila ka sa tinuod nimong Dios, tag-iya sa tanan, makahimo sa tanan, magpaabot ka sa iyang tinuod nga panalangin. Unya, number 3, letter C. Kinaiya na sa mga tapulan. Kanang covetous. The lazy. The one who possess the covetous character are the lazy people. And I hope di itatapulan. Hello? Tanawa ang kinaiya sa tapulan, basig naanin nato. Basig naanin nato. Proverbs 21, 25 to 26. O, bantayan nato ni. Nana? Si Amen. Proverbs 21, 25 to 26. Nana? Basa ta. Ready? Read. The desire of the slothful killeth him. Aminaw. Kanang slothful, gikan na sa word nga sloth. Sloth is an animal. Monkey family. Nga pertig yung pagkayayaa. Perting pagkatapulana. Okay? Munang slothful. Tapulan. O sa inyo pang termino, dire na masal ko nakakaton ka ng pulo nga balanghon. Alam mo itong balanghoy, pero kaning balanghon. Ang balanghon kay dugay kay makalihok. Inday kayo niya, dugaya gigayo eh. Ingon siya, ang balanghon, ang tapulan, kusog ra kayo magtinguha, mangandoy, pero walay gihimo. Ganahan ko ani, gusto ko ato, pero wag siya gihimo. Ikakuan ako, mo niya ako mga plano, brad, na ako mga na-istorya rin siya, pastor, ako yung plano sa na, pastor. Ako yung plano ba sa pastor, kanang palito na ko ng bungtod, kanang bungtod rin. Palito na ko niya. Mauga niya akong plano, pastor, padaygan ko sa Ginoo, palito na ko ng bungtod, butangan ako nag-resort diha. Ako yawa. Hangtod karon, wag yapon. Nga naman, tapulan man. Patrabahoon, di kagwanta kay kapoy. Asam ka magtag trabaho nga sayon? Paeskulahon, di kahuman kay kapoy. Kanang, paminaw mo ba kayo? Kanang ikakuyog nimo nga puros kapoy ang tanang reklamo, di naman ikakuyog. Kamo mabay ka na nanguyab nimo nya sige reklamo nga kapoy. Kapoy kay kapuya eskwela ay, kapuya trabaho ay, kadugay man kapuya kaon ay. Asa man kakaron mangitag lugar nga walay kapoy. Namaski gani ang mga vlogger, gikapoy naman pud ang uban. Kaya nagtuo man sila sayo na mag-vlogger. Kapoy na. Nga naman, wag ka nag-eskwela para may mong direktor. Ya karon, ikaw pa'y direktor, ikaw pa'y artista, ikaw pa'y cameraman, ikaw pa'y mo tumbling, ikaw pa'y mo edit. Siyo nang kaana? Nga sa tinuod nga media ana, lahi mo ng cameraman, lahi po ng mo tumbling, lahi po ng mo edit. Nga, naay scriptwriter, tanan ikaw. Pero ingon siya, the desire of the slothful killeth him. Makapatay na niya. Nga naman, for his hands, basa-basa sa Bible, for his hands refuse to labor. Gustong mahitabo, pero ang iyang kamot, amina mo, ang iyang kamot di ganahan mo hikap, di ganahan mo trabaho. Hello? Refuse to labor. Unya, he coveteth. Greedily all the day long, nagatinguha siya sa uban sa pagkahakog tibok adlaw. Pero ang righteous, but the righteous giveth and spareth not. Duta sa matarong, no? Ang matarong, manghatag. Kaya bawa man ang matarong nga, usa sa teknik sa panalangin, hatag. Pero ang hakog, o ang kubitos, di ginamang hatag. Kaning sa Luke, atong gibasa kaganina, kung sa may sumpay, atong ganina nga, beware of covetousness. Di ba kato mang taong dato nga nakaani og daghan kayo? Wa man sa ningon nga, karon unas tanan, muhatag ko sa Ginoo. Ikaw daw, manghatag ko sa mga tao. Wala. Ang iya ingon, ako nang tipigan. Tipigan siya, katipigan ni mo. Ang mais ni mo din mo na gamiton, manurok na. Tipigan niya, hangtos katuigan. Sabay sumpay, letter B na ta. Una, unsa to'y una? Ang mga nagpossess ana, wicked, idolatros, o lazy. Letter B. Letter B na ba ta? God considers it vanity. God considers it
vanity. Tan-aw kini sa Dios nga kakawangan or sayang. Sayang. Walay pulos ang pagkakabitos. Tanawa. Tanaw mga bersikulo palihog. Psalm 39 verse 6. Psalm 39 verse 6. Surely every man walketh in a vain show. Surely they are disquieted in vain. He heapeth up riches and knoweth not who shall gather them. Ang pagkahakog sa tao, ang iyang himuon is hihipit up iyang nagatapok sa mga kabtangan, wa siya makahibalo, sama atong taong dato sa bukoblok, wala siya mahibalo, kinsay mo poses ana ugma. Mamatay man siya. Nakuha ninyo? So that is vain. Ecclesiastes chapter 4 verse 8. Ecclesiastes 4:8. Quickly, please. Ano? There is one alone, and there is not a second. Yea, he hath neither child nor brother, yet is there no end of all his labor. Isa, na ako na usa ka tao, wala siya kuyog, wala siya anak, wala po siya igsuon, pero kung makawadwad sa kinabuhi, murag pamilyado ba? Hello? Amen? Gift ba yan na? Panalangin ba ng nakay pamilya? Panalangin ng nakay anak? Panalangin po ng nakaigsuon? Pero somehow, kung wa ka igsuon, panalangin ka po na. God wants you to enjoy your life. Hello? Nakuha ninyo? Nga karon, ingon siya, walay end iyang labor. Halag yung sige yun. Ulitaw, buntag hangtod gabi, trabaho yun, way tulganay. Para asa man siya. Neither is his eye satisfied with what? Riches. Neither saith he, for whom do I labor? Para kang kinsa man eh. Para na ako'y kwarta, para na. And bereave my soul of good. This is also vanity. Yet it is a sore travail. Kita ni mo na. Ecclesiastes 5:10. Just flip your Bible into next page. He that loveth silver shall not be satisfied with silver. Walay katagbawan, mga young people. Walay katagbawan. Yes, I understand you as young people, doon na may mga ambitions, doon na may mga pangandoy sa kinabuhi because you want to possess things nga na-possess na sa uban and you young people want to experience unsay feeling anang maka-inana po ta. Di ba? Naasa tayo inana nga gamit. Pero as Christian young people, as God's children, wait for God. Because one day, God will grant you that desire in a right way. Naminaw mo na ko. Ayaw ninyo pugsa ang panahon. Ayaw ninyo pugsa ang higayon nga makanaa mo bisag dili pasaktong panahon. Learn to wait. Bisan sa mga butang, bisan sa uyab. Di magani contest. Ha? Ang pagrelasyon, Valentine's Day ra sa kalibutan, no? Oh. Pero di man kanay contest. Contest ni Kim dili. Dili. Di ba? Kay contest ni nauntay na ingon nga naay premyo ang maunag minyo. Unsa goy premyo unta man tag premyo nga gatas, bugas kada semana? Ikaw man na magproblema? Nga naman, if you enter marriage unprepared, you enter into a problem. Amen. Pero kung you enter marriage prepared, you enter into a blessing. Nga naman, ang marriage is, kuan man na, hinimo man na sa Ginoo. So kung musulod ka diya nga andam ka, panalangin na. Nga naman, imo manggiset da ni mong una nga magminyo na ko. So pangandaman nimo ang pwedeng mahitabo sulod sa mga kaminyoon. Pero kung unprepared ka, lisod imong kinabuhi. Magproblema ka. Okay? So, walay katagbawan. Letter C. Nganong dili gusto ang Ginoo sa kubitos? Because it is the root of all evil. It is the root of all evil. Paminaw mo, dili tanang nagustuhan sa atong mata. Insakto na nga atong hilabtan karon. Dili tanang nagustuhan sa atong mata, dapat atong yung iposes karon. Okay? The Bible says in 1 Timothy chapter 6 verse 10. Okay? 1 Timothy chapter 6 verse number 10. Ukab nga basa ta. Alright? Ano mo? For the love of money
is the root of all evil. Now, correction. It is not money is the root of all evil. It's not money. Dili kwarta. The love of money. The love of money. Okay? Mauna, ayaw kalimot, money is a king. He commands. Money is a leader. He leads. So, if you want money, if you let money lead you, if you don't, dunay businessman nga nagsulti, ningon sa financial advisor nga nag-ingon, if you do not tell your money where to go, you will wonder where it went. Unsa? Kung dili ko nimo suguon imong kwarta kung asa sa paingon, at the end of the month, maglibog na lang kag-asa siya ni adto. Ingo, nakadawat ng ko kwarta rong bulan no, pero asa naman to? Wa na, nga naman, wa man nimo giplano. So those of you gusto maka-learn og budgeting, dool mo nako kay nako yung mga lesson ana, mga tips on budgeting. Unsaon ninyo na principles on budgeting, unsaon ninyo kay ikaw gyud dapat ang mosugo sa imong kwarta asa na sa paingon, dili gyud kini, dili pud kini. Kay kini ra ba ni manding kini bisag wa nimo, ambot na lang gyud. Kini yo? Moagi kag bikiri. Moagi kag 7-Eleven. Moagi kag saging nga pinirito, bisag unsa na lang bago pag kagakaon nga makin demanding kini. Pero kung imong gisultian dan imong kwarta, hoy, dili ka para diha. Kana koy goal. Na ako'y gustong paliton, na ako'y gustong inganion, na ako'y gustong gastuan. Ayaw pag gawas diya, tago. Oh, mangatol mo gid oy. So kung dili ka masatisfied, kuyaw kay ni sunahan. Kuya pag sunahan. Kung pasagda nimong katol sa imong kwarta, pati kwarta sa uban imo nang hilabtan. Ang budget nga dili para diha imo nang hilabtan. Delikado. Nga naman, the love of money is the root of all evil. And this is happening. If those of you who are watching the news right now, kani mga nagapanghitabo karon nga grabe atong mga senador, mga barangay, government officials nga grabe gigipangkurap. Piti daghana gipangkurap nga naman it is the root of all evil. Okay? It is the root of all evil. Dili money ang root, kundi the love of money. Love God more than money. Higugma ang Ginoo, dili ang kwarta. Unsay sumpay ana, resulta. Which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Letter D, it is not fitting for those sanctified in Christ. It is not fitting for those sanctified in Christ. Dili kini angayan. Anak gugas Ginoo, luwas guga, unya mailado kang hakog. Dapat ang anak sa Ginoo manggihatagon man. Amen. Now, I have made this a philosophy o prinsipyo sa akong kinabuhi. Bahalag ako'y tikasan sa presyo, basta dili lang ako'y nanikas og presyo. Og ako na ning gi-practice karon hinahinay, nga dili ko muhangyo og presyo. Okay, gusto mo kitang muhangyo, di ba? Ganahan kitang muhangyo. Pero, ang prinsipol, Kristohanon man ka. Bahalag ikaw mo'y gitikasan kaysa ikaw mo'y nanikas. Bahalag ikaw mo'y gilupigan kaysa ikaw mo'y nalupig. Unya, I don't know sa inyo ha, pero gipractice na ako nga, dili na ako magiglalis og kwarta. Kung ano, ganun, pila man, 5. Grabe, nagigpatay ka. 5 raman na ninyong gilalisan di ay. Ihatag na lang na. Ako amang gutungod, iyang gilabdan, ako amang gutungod, pila man, 2 man to. Okay, elementary naglalis ana, pero gito mga dagko na. Gina lang ay. Kwarta ra na. Kaya ang kwarta, ang relasyon mas mahal kaysa kwarta. Pero naagay mga tao nga willing makigpatay tungod sa kwarta. Willing makigputol og relasyon tungod lang sa kwarta o sa yuta. Hello? Willing sila nga ibaylo ang relasyon sa ilahang pagkamanagsuon, namina mo? Wa tay tingganay, di ta magtingganay, hangtod ta mga matay.
Kay nganong imong giangko ng yuta ni mama. Imong gikuan ng yuta ni papa, giilog nimo. Paminaw mo Kung ikaw Kristohanon ka, dapat wala na itong attitude nga naman, dautan na ang klaseng attitude. Makigpinusilay siyang kaugalingong igagaw, kaugalingong igsuon, tungod sa yuta. Hello, that's covetousness. That is covetousness. Sa ingon sa Bible, Ephesians 5:3, but fornication and all uncleanness or covetousness. Bagisin na siyang Bible, let it not be once named among you as becometh saints. Ayaw tuguti nga mahinganlan ka nga hakog, mangingilog. Hello? Kaya mas maayo pag ikaw mo'y giilugan o gamay, gikuha o gamay, kaysa ikaw mo'y nanguha. Kay Kristohanon ka. Okay? It is not fitting for those sanctified in Christ. Anak na kas Ginoo, luwas ka. Nakita niyo yung versikulo diya? Ephesians 5:3. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints. Anak man ta sa Dios. Si Kristo gani gihatag niya ang tanan para sa ato. Amen. Hello? Yes, we will fight for our right. Kabalutag unsay atong katungod. Pero kung ang pagpakiglaban sa atong katungod, mahimo nang madisgrasya ang ngalan sa Ginoo sa pagkakristohanon. Sige na lang ng katungod. Ginoo na lang mo balos, anak. Importante nga katungod, gitagaan tag katungod nga mahimong anak sa Dios. Mo na pinakakatungod nga di mailog sa ato. Amen. Kay mao gini, common nga awayan sa pamilya, kwarta og yuta. Sa tao, kwarta og yuta. Tanawa ang atong mga government officials karon sa una, kuyog sila, holding hands pa. Kani mo akong ganahan, kani mo akong suportaran, karon nagkontra na sila. Nga naman na, kwarta. Hello? Kwarta. Tungod sa kwarta. So, delikado ang kwarta. Letter A, nganong dili gusto ang Ginoo anak? Because it is an iniquity. Kadautan kini. It hinders prayer. It is an iniquity, it hinders prayer. Nganong dili gusto ang Ginoo covetousness. Kay kadautan ka na sa mata sa Dios, abomination ka na, dulumtanan ka na sa mata sa Dios, og makababag kini sa pagampo. Dili ko ganahan anang mababagan akong pagampo. Kamo ganahan mo nga naibabag inyong pagampo? Di ta ganahan. Ganahan ta nga atong pangandoy mga giampo tubagon sa Ginoo. Therefore, kuhaon na to ng atong kinaiya sa pagkakubitos kay mo na'y makababag. Nga naman, Psalm 66:18. Psalm 66:18. Nana? If I regard iniquity in my heart. Iniquity. Because covetousness is iniquity. The Lord will not hear me. Amen? Kung magtagad ako og usa ka kakadautan, ang Ginoo dili maminaw kanako. Uy, sige na lang, bahala na lang mga tao nga manikas na to. Importante paminahon ta sa Ginoo. Lupigan ta, bahala na lang mga tao nga manlupig na to. Importante, iya ang presensya sa Dios kuyog na to. Ayaw tuguti nga mailado ka nga mailado ka ba nga kana bang kusog yung gay ka gyud makilaban gyud sa kwarta o sa material nga butang. Hala na lang na oy. Hello? Nga naman, it's just material things. Karon, number 2, duha ra man ka punto. What are the various consequences of covetousness? Unsa man ang mga nagkalahi-lahi nga consequence or resulta unya or pwedeng mahimong resulta sa pagkahakog. Kuyaw ka is Biblia oy. Letter A, injustice o oppression. Unya, kaning injustice, musabot ana nga, wala na justisya ba? Wala na justisya. Patyon ang kaugalingong kaliwat. Hello? Para lang mailog ang iyang gusto. Hello? Paatangan ang uyab sa iyahang uyab sa una. Kay nagbulag naman. Brad,
Nagbulag mi brad, tabangay ko brad, kaya nagbulag mi atong naging bulan niya akong uyab na may uyab ron. At ngitong uyab niya bi. Unsa may sala sa iyang uyab? Pero mo lead na diha nga naman, that is covetousness. Hello? Injustice. Tanaw sa Jeremiah 22 verse 17. Kuyaw kaayo mo na nga, kwaon na ito ning kinaiya sa pagkahakog kay mo lead na nga ito sa pagbuhat og daotan. Ang covetousness, it is just a thought, panghuna-huna na, og mga pagbati na nga imong gihambin sa imong kasing-kasing, pero once nga mo resulta na og action, delikado kayo. Injustice. Jeremiah 22:17. Are there? Basa ta. But thine eyes and thine heart are not but for thy covetousness. Ang imong mata o ang imong kasing-kasing, anaa diya sa imong pagkahakog, for to shed innocent blood, and for oppression, and for violence, to what? To do it. Grabe kaayo. Mo-resultag violence, mo-resultag patay, mo-resulta og pagpanglupig, pagpaagas og dugo, tungod lang sa pagkahakog. And you know, dili lang ni kinaas, Biblia, nagakahitabo ni sa atong palibot. Pila na ka managsuon nga wala na tingganay, tungod lang sa kwarta o sa yuta. Amen. Pila na ka mga politiko nga nag-iyahay na lang og hire og gunman, tungod lang sa yuta, sa kwarta. Hello? Micah 2:2. Micah chapter 2 verse 2. Oh. Micah chapter 2 verse 2. Genesis, Exodus, Micah. All right. Basa ta na? Ready, read. And they covet what? Fields, mga yuta. And take them by what? Violence. And houses, mga balay. And take them away. So they oppress a man and his house, even a man in his heritage. Mangilog og yuta. No? Una, ang dato na, gamito ng ilang pagkadato, gamito ng ilang gahom, gamito ng ilang kwarta o ilang armas para makailog pag-uban. That is covetousness o kinaiya ka na sa mga dili luwas. Pero kay luwas man ta, munang dili, tadiha ka naman, it would lead to injustice and oppression. Dili pwede nga muratag ka na bang, dili pwede nga mabrandan ta nga mga manlulupig. Di ba? Manglupig sa uban. Dili, Kristohanon man ta. Dili ta pwede manlupig. Bahala ikaw may lupigan kaysa ikaw may manlupig. Kay Kristohanon ka. Letter B, it leads to murder. It leads to murder. Ang covetousness musangpot ngadto sa pagpatay. Ngadto sa pagpatay. And it is true with the politics today. Ito ka Cambodia, nya tanaw nila nga murag sukol ka sa pikas. Kahit raga kawala. Oh, tanaw nila kwartahan ka o nya murag buatbang ka sa pikas kanang administration karon. Kahit raga kawala. Nga naman, it will lead to murder. And you know, it is also happening in our country. It is also happening in our country. Pag tanaw nila nga murag kusgan-kusgan ka, murag nakaput up na ka. Negros, samot nas negros. Murag nakaput up ka, o nya murag nasikat na ka, nailado na ka sa mga tao, nya murag nanapod kay pangalan nga makuha na pod. Kay murag tanaw nila, murag sakit na ka sa ilang mata, kay murag mulabaw ni nato da, murag mo kuha ni, murag mo show up na ni siya, or murag mapildi ta inig-abot sa unahan, ato ning hipuson. It is true. So may mo na to, hipuson na to na. It is true. And that is covetousness. Ang covetousness, ang kaning pagkahakog, pagkaakop-akopon, dili lang ni sa kwarta, material, o sa pod sa power. Sa gahom, sa posisyon. Oh, sa posisyon. So it leads to murder. Proverbs 1:19. So are the ways of everyone that is greedy of gain. Nagbasa mo sa Bible niyo? So are the ways of everyone that is greedy of gain, which taketh away the life of the owners thereof.
Tuyo kayo, no? Oh. Violence, murder, mulid og murder. Nga, mahimong willing mo patay. Letter C, it leads to theft. It leads to theft. Unsa man ang theft? Musangpot kini sa pagpangawat. Diba? Tapulan pero daghag pangandoy, mangawat. Mangawat. Joshua 7:21. This is the story of Achan. Tanawa unsay nahitabo asa gikan ang asa nagagikan nganong si Achan nangawat. Joshua 7:21. Nanamo? When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment. So first of all, he saw. Unsa may gamiton sa bagsi, sa pagtanaw, mata. So pagbantay sa imong mata, kay imong mata maibog na. Pero balikon ako, dili tanang nindot sa mata para imuha. Og dili tanang nindot sa atong mata, angay gunatong kuhaon. Pero si Achan, sa diyang pag-abot nito ni sulong sa Jericho, nakakita siya sa mga goodly Babylonish garment. Nakakita siya sa 200 shekels of silver. Nakakita siya sa wedge of gold of 50 shekels weight. So I saw, ikaduha, then I coveted. Ang balaod sa Ginoo, kung unsa inyong makitaan, sulod sa balay, sulod sa kampo, ayaw ninyo kinig hilabti, ingon nga inyong kaugalingon, dad-an ninyo sa treasury sa Ginoo. Kutob sa inyong mga pupho, i-offer sa Dios. Pero si Achan, pagkakita niya, siya duta sa mga sinina, oy, wap pag ko kasulayan ni sinina, sukad na sukad ba? Dugay na kikong nangandoy ni, sige kong tanaw sa Shopee, ani ba? Sige kong tanaw sa Facebook, ani ba? Niya na mong gini sa kong tubangan, wap may bayad ni. Wap may nakakita, giluklok niya, ikuha niya mga sinina, ikuha niya ang silver, ikuha niya ang gold, itaguan, nidagan siya dito sa ilang balay. Sumpay. Then I coveted them, and I took them. So I saw, I coveted, I took them, sunod, and behold, they are hid in the earth. I hide them. Amen? In the midst of my tent and the silver under it. So good sa mata. Hello? Ang mata nakakita, ang kasing-kasing nagtinguha, nagkuvet. Ikatulo, ang kamot ni hikap na, ni apil na. Ikaupat, gitago na dayon. So muna siya. So muna yung story ni Achan. Hello? Muresulta og pangpangawat kung imong pasagdan ang imong pangibog sa imong mga mata. By the way, atong praktison ng mga Kristohanon ta, kung makakita tagbutang nga dili ato, ayaw naghilabti kay di na imo. Hello? Nga naman, that is covetousness. Di mo na imo. Kita kagbutang diha, kita kagkwarta, dili na imo. Oh, diri sa balay na anad raman may. Tumina mo nako. Diri sa balay na anad raman nga, ang mga sukli butang na diha sa lamisa. Nga naman, nagsalig ko sa mga tumina mo nako. Kining mga nagpuyo diri sa balay, dili ni mga kawatan. So kung naay mawala na mo dire, dako og salig sa mga niya dire nga dili taga dire ang nanguha. Kay usa sa pinakakontra nako, una, bakakon. Ikaduha ka ng kawatan. Kay lisod kay kakuyog ng balay kawatan. Di ba? Kisa man niyo ganahan magikuyog og kwarto kawatan. Ingon pa sa kung lulo sa una ka ng kawatan, may pay ungo imong kakuyog, di pa mangunay. Tinod? Basta kawatan imong kakuyog, mangunay na, may pay ungo mo respeto pag silingan. May ungo ato ka mamalbal sa negros, oy kay silingan bati mga paita po ni silingan ay. Kwi. Amo na nga ang ungo layo kay nagsulpot. Oh, adto na sa ing lugar kay ang ungo mo respetar pag silingan. Dayan. Pero ang kawatan di na mo respetar pag silingan oy. Nganong nakapangawat man? Kay covetous man. So, klarohon na to ni, nga practice. Basta dili imo ayog hilabti. Pastor, nakita naman to nako pastor. Unya, naa naman to dia pastor. Kuan man to pastor. Ayog hilabti, kay di na imo. Or if it is a valuable thing,
dadaan na sa pulis, ipa-announce na para mauli. Nga naman, kay ang tag-iya ana, basig utang pa na, o basig bag-ora ng kubra. Hello, usa ka story, gi-feature ni, usa ka mamalutay, dili mamalutay ba? Nanindag balot. Ang iyang anak gikuyog nagpanindag balot niadto sa basurahan, daplin sa basurahan. Nakakita og envelope 50,000 ang sulod. Pag abot sa balay, gisigi nila ihap-ihap ang kwarta kuyog sa asawa. Lab, mauna niya magkatabang sa kalisod. Walay tag-iya god. Walay tag-iya. Nagpaabot ba mi nga nahurot ang balot, wa man ginibalik. Walay tag-iya. So, mauna niya magkatabang sa kalisod, sila gunahuna, sila katulog, kadlahon, giihap na po ng kwarta, giipit na gito sinanaan, sige rag ihap-ihap, 50,000 na gihapon. Yung ang asawa mo, di ni sakto, this is not right. So, rigaw rin na itabo. Gihatod nila sa police station ang 50,000. I-post nila sa Facebook, namin, kita may, nakita may. Gitray sa police, kinsa ito nakatagak, nalay babae dito nakatagak. Nya, murag, datuon kunuhay niya, hunong sa kinan, na ba? Nalay babae din nakatagak, abi nila og kanang, sa tawagan na, abi nila og gituyog hata o gituyog tagak na. Ang nahitabo di ay, bago nitong gi-withdraw tong kwartaha, kay para ito pang paupira. Natagak ba? So nakapara pang paupira, niya imo tong gastuon. Perting dakuan nilang pasalamat. Oh, listen Kristonon. Pagka nindot sa testimonyo nga usa sa atoa, mapost sa Facebook, kay nag-uli og kwarta, nag-uli og cellphone, nag-uli aning mga butang, ibutang ta diha nga naatay testimonyong nahitabo. Kasa mahibaw-an ta sa mga tao, kita man na sa kuan, wa man giuli. Kana iyang gigunitan, ako man na, wa man na giuli. It's a bad testimony. Instead, kita, mo yung nailado nga, dili ta mga hakog. Pero naagya po nato ang ginaiya sa paghakog. Mo gasto ka ng kwartal, binagdako jud kaayo. Di ba? Didakuab. Kinahanglan jud na kaayo. Hello? Basta dili imo, do not take it. Let others take it. Kaya dili na kinaiya sa Kristohanon. Nalbi na karong panahon na, daghan na ba kay CCTV? Hello? Bisag asa ron ay CCTV? Wala ka kay balo? Oh. Bisag asa ron ay CCTV niya, kay balo sila nga, uy, kuan mo na, baptist mo na, membro mo na pastor ni John. Astilan. Let's be careful. Nga naman, covetousness leads to theft. Makapangawat kag ahat tungod sa imong kahakog. Be careful. Pastor, kinsa may dili hakog, kitang tanan dunay kahakog ni atong kasing-kasing. Nagkinahanglan nagdisiplina atong kasing-kasing. Nagkinahanglan na imong iampo nga Lord, kuhaan ni akong kahakog. Tabangi ko nga dili ko magtingwa sa mga butang nga iya sa uban. Imagine baylo ikaw may nawad-an. Butang gina mo gagalingon, what if ako ni unsa akong buhaton? Naminaw mo? So this is very important mga igsuunan. Ayog kalimot nga si Ananias o si Sapphira namatay tungod sa kahakog. Kay kung makapangawat ka sa tao nga makakita pa nimo og nakakita pud kang nakakita siya, kaya nimong kawatan ang Ginoo kay murarag wala ka kita ang Ginoo nimo. Letter D, okay pa mo diha? So klarohon nato ang prinsipyo. Kung dili ato, unsay buhaton? Dili hilabtan. Let others take it. Or be responsible enough to return it. There are authorities nga pwede namang sultian. Sir, kuya, police, ni ay kwarta diri, ni ay cellphone diri, ni ay kuan diri. Pwede siguro ka ito ning i-announce. Or if you're responsible, i-post sa imong Facebook, unya ako'y nakitaan diri, i-claim lang diri. Ang kwarta, o sa kalibo ni, ihatag na ko, basta ka-memorize ka sa serial number. Saan mo na-adres pa boy? Di na silingan na ungo, alain na. Tagalain ng lugar. Di na taga diri. Letter D.
it leads to temptation. It leads to temptation. Covetousness leads to temptation, mga kaigsuunan, mga young people. So, palihog lang, kay kita, kamo mga young people, naapamagitas panahon sa mga kaibog, sa mga butang, kay we want to try things. Kasabot ko, ana. Pero iampo na, paabutang ang Ginoo. When it's your time, it's your time. When it's your blessing, it will be your blessing. Nobody can take it away from you. Amen. It will be an honor kung hinatag yun na sa Ginoo sa imuha. 1 Timothy 6:9, but they that will be rich fall into temptation. Katong gadali-dali og tinguha nga makasilpon, makakwarta, makainani, matagak sa tentasyon. Kay gadali-dali ka man, mo may naa sa imong hunahuna, mo may nakakonsume nimo. Nga gusto na gyud ko ana, anggol na ko kartuiga, kanina gyud. No, don't be covetous. Be practical on things. Nga naman, ka na imong cellphone ron bag-o kayo. Show off pa kay ka, kayo sa kasimana pa man. Sugod na nagkatagak, mamalit na dayon ka og cover. Nga naman, wala ka ganay, kaya garas naman. Di ba? Next month, nananay bag-ong nisunod. Nga version nga lain. Mas nindot, mas sinaw, mas dakog memory, mas taas og battery. May ka nga, yung cellphone ay. Nga, unsa bagi ka kakawartahan, kada bulan ka malit cellphone? Hanag kwarta, oy. Hello? Shh. Sagara na bas mga kubitos, kaning wapoy kwarta. Diba? Kaya wa gyud ba? Maoy, wa gyud katipid. Pero katong mga naagi kwarta, na yung maabot mo, sige, pugong gyud. Andam siguro para kasal ba? So, it leads to temptation. And a snare, malitag ka. Into many, unsa man, di lang kay usa lang, many foolish and hurtful lusts. Mga binuang o makasakit nga mga pangibog which drown men in destruction and perdition. Kani pangibog makalumos ni. Makawa ni sa pangalagad. Makawa sa pag aten rig Sabado, aten og Domingo tungod sa mga pangibog sa mga butang. Nag-agpas para sa iyahang kaugalingon. Hello? Ako at the age of 36 by the grace of God, na-realize na ko sa una sa pag-surrender na ko sa pangalagad, makaingon ko nga, maabot ba ka na ko no, or makaangkon ba ka kuno sa ako po nga mga pangandoy sa kinabuhi kung mo-surrender ko sa Ginoo. But when I surrendered my life to God, karon at the age of 36, makaingon ko, wala na mo ko ilang, wala na mo ko ipangayoon ni Muludoy. Anak na lang yung akong ipangayo sa Ginoo. Og taas yung kinabuhi sa pangalagad. Kaya yung kag material nga butang, wa mo ko na dato, pero na may mang libre. Di ba? Gipasulay na mo ko sa Ginoo, ana, feeling in ana. So, ko nga, wala ko. Oy, nagsimba mami. Gipasulay naman tas Ginoo. Just give your life to God, kay di gyud ka tingkyuhon sa Ginoo lagi. Letter E, it leads to falling away from faith. Mo ni lisod. Mo ni kasagaran nga wala gi-consider sa ubang Kristohanon. Kanang malayo ka sa pagtuo ba? Bahala kuno og hiwi ang doktrina basta straight ang tinai. Sunang gana. Bahalag hiwi ang pagtulunan. Bahalag dagang compromise. Bahalag hiwi ang doktrina basta tulid ang tinai kay na may kwarta. Na may support, na may bugas. Sige na lang. Imog yung ibaylo ang faith nga gipakamatyan ni Jesus Christ, ang pagtuo nga gipundar ni Kristo, o ang pagtuo nga gibarugan sa mga apostoles, gipaagasag dugo para ma-establish ang atong pagtuo, imong ibaylo sa material nga butang. Inana ra ba kasayon nga insultuhon nimo ang Dios nga naghatag sa kaluwasan sa imong kalag? Hello? Tanawa. It leads away or leads to falling away from the faith. Nagbasa mo diha? 6:10. For the love of money is the root of all evil. Kanang last phrase, kanang next phrase. Which while some coveted after, ang kwarta gitinguha sa tanan o sa uban, they have what? Erred from the faith. Nangasayop sila gikan sa pagtuo.
Amen. Daghang mga Kristohanon, dili na mo tuo ani o dili na mo tuo ana, kay gibaligya na ilang doktrina. Daghang mga pastor nga dili na mo barog ani, di na mo barog ang King James preserved o inspired, pure word, perfect word of God, kay gibaligya na ang ilang doktrina. Di na mo tuog virgin birth, dili na mo tuo nga perfect si Jesus Christ ang iyang dugo because of money. When money speaks, the truth is silent. Amen? So, nangasipyat sa pagtuo, pierce themselves through with many sorrows. Ang resulta. Daghan ra magyapog kaguol nga naman ang tinuon nga makahataw kaguol ka nang kay balo ka nga wa ka makabarog sa Ginoo. Yang people ayaw tuguting ay baylo ni mga pagtuo tungod sa covetousness. Okay? Letter F, it causes conflict in the family. Oh, kini usa ni. Yun ang ka. Importante ka ng relasyon nato sa pamilya. Amen? Pero, ambot lang, magkik-away, igsuon ay, para lang siyuta. Mas kadangaw, rabaya ito. Kay, nganong gibahin, nga wala ko mahibalo. O, di na ta igsuon. It causes conflict in the family. Proverbs 15:27. So, careful ta. Hello? Amen. Amin mo diha. Ayaw ibaylo na. It's just a toy. It's just a thing. Ibaylo na sa imong relationship. Proverbs 15:27. He that is greedy of gain troubleth his own house. Siya nga hakog sa ginansya. Yun sa na magbisaya, Benjamin? Proverbs 15:27. Siya nga hakog sa ginansya, nagasamok sa iyang kaugalingong balay. But he that hateth gifts shall live. Kinsa man nato dili ganaha gifts. Kiligon man ta og naay mo dala gift. Excited man ta nga naay mohatag na to gift, but let me tell you, the Bible warns us that not every gift should be received. Not all free is free. Some free has a cost. Klaro ang Bible na dili tanang hatag dawaton. Pagkahibalo ka ang hatag dunay kapalit, mabaylo ay mong dignidad o ang imong integrity, ay nagdawata. Mabaylo imong doktrina, ay nagdawata. Kay, delikado kayo ang gift. Nga naman, delikado ang gift tungod kay ang Bible nag-ingon diri sa Deuteronomy. Let me check the verse. So, dili tanang gift. Gifts are good. But not all gifts are to be accepted. Ako ko sa Deuteronomy, okay? Deuteronomy 16:19. Deuteronomy chapter 16 verse number 19. Delikado nga mo dawat ta permente gift. Muna ako pag naimuhatan nako, klaruhon nako kung unsay kapalit. Sa may kapalit, di rin ko kabayad ani. Maingon ka, no strings attached. Okay. Pero kung maingon ka nga ilisan akong karatula, never. Hello? Never. Deuteronomy 16:19. Nanamos niyo Bible? Tanawa. Paminaw mo ha. Basin karon pa mo kakaton ani. Basin karon pa mo kakaton. Dili tanang regalo ang aing dawaton. Dili tanang regalo, dili tanang libre ang aing dawaton. Ato tanang libre ta. Kita ra ba basta pagkaon ra ba milk tea o kanang sana. Si butsa o kunsa pa. Uncle bro. Uncle bro. Agoy gipalit na di ay ang imuhang mga pulong. Sige, kaon kay pasukaon ti ka sa imong mga istorya aron makadungog guni mo. Mao di ay. Delikado no. Tanawa. Namo diha bersikulo niya dinhi akong pulong ha. Basa ta. Thou shalt not rest judgment. Thou shalt not respect persons,
Wala na nagpasabot nga dili ka mo respeto og tao. Ang pasabot ana, dili tungod kay kwartahan siya, minaw na lang ka mo respeto kaniya. Balance. Neither what? Take a gift. Sumpay. For a gift doth blind the eyes of the wise and pervert the words of the righteous. Maliso imong judgment kay nakatulon na magagdaghan. Pakaon ka, gibusog ka, then ingon ka, unsa may imong ikasulti ana about ana ni kuan ba? Unsa? Ganina, against pa ka, karon kay busog naman kasi nga. Nang kuan probitaw ka nang ano di ay siya nga, ako magod, di ko ganahan na niya. Na ako'y something ana niya, lagutan na niya siya nga, bitaw, ako pod. Ano naman? Busog naman ka. Nakatulon naman ka. Muna careful. I'm not saying libre is good, pero klaro ho na ito nga, walay musuka dihang istorya. Amen. Careful ta. Because not every gift should be accepted. Why? Because the gift doth blind the eyes of the wise. Ang gasa, ang regalo, makapabuta sa mata, sa maalamon. Saan man, ana naman. Nya sunod, pervert the words of the righteous. Makaliso, makausab sa mga pulong sa matarong ang gift. Nga naman na, tungod na sa covetousness. Tungod na sa covetousness. I'm sure you are not ignorant on what is happening karong panahon na sa atong politics. Daghang mga bayad-bayad. Then, kani, ang butla, ganahan mo ani, letter G. It brings a curse. Kung kubitos ka, nag-invite lang ka og tunglo. 2 Peter 2:14, it brings a curse. Ganahan kag kubitosness, naghatag ni og tunglo. Di lang nimo kung dili ngadto sa imong mga kaliwat. Alright? Basa ta. 2 Peter 2:14, having eyes full of adultery. Nagbasa mo sa Bible? And that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and heart they have exercised with what? Covetousness. Covetous practices. Sumpay, cursed children. Kahatag kinig tunglo. Nahan kag tunglo sa mga ginabuhi. Ayaw. Simple principle. We have opened a lot of verses. We have read a lot of verses tonight. But simple principle. Mahitungod sa covetousness. Amin mo? Kung sa ito definition sa covetousness, ang pagtinguha, ang pagpangandoy sa mga butang nga gipanag-iya sa uban. Ikaduha, og ang pagtinguha, og ang pagpangandoy sa mga butang nga sobra sa imong gikinahanglan. That's covetousness. That's covetousness. Unya, another principle nga ato nakatunan, kung dili imo, ay hilabti. Amen? Kung dili imo, ayaw hilabti. Kay kubitos ra, may manguha anak. Amen? Kung naibog ka, kung nagkinahanglan ka or naibog ka, pananghid. Pangayo. Amen. Okay? Knowing the reasons why God forbids greed and the negative consequences it brings, we must avoid this sin. Because it embodies the spirit of what? Selfishness and covetousness. Third principle ang atong magkatunan, unsay tambal sa covetousness. Unsay tambal sa covetousness? Contentment. Kontento lang sa. As a Christian, wait upon God. Wait upon God. Hulata ang Ginoo. Kay ang Ginoo, labaw pa, makahatag pa sa labaw, beyond. Beyond. Amen? Hulata ang Ginoo. Nya, ayaw pangilog. Ayaw pangilog og kwarta, ayaw pangilog og mga butang nga iya sa laing tao, ayaw pangilog og uyab. Amina mo? Amina, this is Christian way. This is Christian way. Kahibalo na kang uyab na siya sa uban. Do not hit on her. Amina mo?
Kay balo magang uyab na siya ni kuan, amigo pag yun mo, ayaw na nagpatsansingi diya, kay uyab man na niya. Respect. Asawa na ni kuan, bana na ni kuan, do not flirt on her or flirt on him, nga naman. Respect. That's covetousness. Apil ba nas Bible sa Ten Commandments, ha? Na, una, balay ra imong tuyo. Kung gidala ng asawa, murag, pisi ra tuyo, na sunod man ang kabaw. Ha? Respect, nga naman, that is another man's, unsa man, possession. It is being owned by another person. So do not do it. Ayaw panguha og kasing-kasing sa uban. Respect. Put boundaries. Be a Christian and be a responsible Christian. Be a man. Be a real person. Amen? Kay naaman ay karelasyon. Ayaw si fling-fling diha. Oh. Kung sa una, suod kay mo. Ako ning gihimo sa kagalingon. Sa una, suod kay mo. Pwedeng suuran nyo, babae laki. Kay, kung wala tayo uyab, sa kinsa, may atong pwede ka suod, di ba? Pero kung naana na uyab, ayaw na chat-chati, PM-PM, pamurya. That is wrong. Amin na mo? Dagang kay kong suod sa high school, dagang kong suod sa Bible school, nga, grabe yun ka suod yun. Pero, when I got married, sadang naminyo ko, gidistance ako kagalingon, nga naman, ko isawa. Ikadua, minyo sa sila. Naminyo sila. Dili na ka mag-expect nga maparihag yapon inyong kasuod kaniadto nga pwede mo mag-chat-chat, pwede mo mag-istorya-istoryag, mag-share-share mo sa inyong kinabuhi. Kay na mo iyang relasyon. Minaw mo? Amen. So, bago may graduate Bible School, tinawagay mo sa mga classmate, Mindanao, istorya-istorya nga, uy, kuan ba? Nanguyab mo sa kuan mo. Kana mga deep man na nga sharing. Pero pagka minyo nila, hindi na ka pwede mo utana na, oy, nananaibana. Namin na mo? Nanasa ko'y asawa, minyo na. Stop it, nga naman, it's wrong. It's covetousness. Sa pa may inyong gipaabot or inyong gihuwat sa inyong chat-chat diha. You're waiting for Satan to click on something or to speak some words. Hello? Don't do it. Don't do it. Nga naman, it's covetousness. And it destroys, it troubles your family. It troubles the church. It troubles relationship. Covetousness. Amen? I hope, nining gagabion, nakakaton mo nga, dili pwede ang paghahakog, pagkaakop-akopon. So, katong mga ex niyo sa unang aminyo na karon, ayaw na to chat-chati pa. Ayaw na pag-comment-comment pa diha. Hello? So, kung sa pa mo kasuod sa una, gana mga, of course, og naay mga importante di kayong tuyo nga kanang tinarong nga tuyo ba? Oh. Pero kanang, hi, musta ka? Way ayo na. Oh. Unsa karon? Unsa ka? Oh. Delikado na, that's covetousness. Learn from that. We are Christians. Amen? Kristohanon ta, manindog ta. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat kay Lord sa imong pulong nga gihatag kanamo Ginoo. Salamat Lord sa imong faithfulness. Salamat Lord nga nagtudlo ka karong gabi una. Akong pag-ampo Lord God nga among likayan ang kinaiya sa pagkahakog Ginoong Dios. Tagay may grasya nga mupugong sa mong kagalingon kay by nature naami ani. Nami envious nga nature, nami covetous nga nature og hangtod mi ilubong na agyapon na sa among kasing-kasing Ginoo. The only way nga amo ning mapalong Ginoong Dios is to be contented kung sa imong gihatag namo and to be prayerful enough nga mo yield me sa prompting sa Holy Spirit to lead us Ginoong Dios to satisfaction kung sa imong gihatag kanamo Ginoong Dios. Lord, tabangi kami Ginoong Dios. We rebuke the spirit of covetousness in Jesus name. Kuha kini Ginoong Dios gikan sa among taliwala, gikan sa among kasing-kasing, gikan sa among nahuna. We rebuke and cast away the spirit of envy. Kuha kini makinayaha, Lord God, because we want to have a true relationship, a good relationship with you, and we also want to have a good relationship with our brethren in the church. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen. Pabilin sa pagduko sa ulop yung sa mata. If God is speaking to you tonight with regards to the topic of covetousness, you come forward, talk to God, deal with God, ask God for something. Lord, tabangi ko nga dili mahimong covetous, dili mahimong akup-akupon, dili mahimong hakog. Help me not to desire the possessions of others.
Help me not to desire beyond what I need or what is necessary. Help me. So, you pray. Pangayuon na to nas Ginoo, ikaw mismo, i-cast away ng espiritu sa covetousness o envy sa imong kasing-kasing. Kay we want to be a good Christian. We want to be a good fellow. We want to be a good brother, a sister. You pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this such a great time. We can study your word. Salamat, Lord God, sa imong pulong, Ginoong Diyos. I hope and I pray na ang spirit of covetousness, imong wagtangon, kung ano magigan sa mo, Lord God. Help us, Lord, to be honest. Help us, Lord, to be satisfied and to be contented with what you have given us. Help us, Lord, to be a good Christian. Nga mahimo ming nindot nga panig-ingnan sa managpalibot ka na mo, Ginoong Diyos. Nalaygon ka ni kagabhion, siliuhi karon na mensahe sa mong kasing-kasing, kung ika-apply sa mong kinabuhi, sa pagpauli, Lord God, nga di lang kutob karon, kung dili hangtod sa mong kamatayon, barugan na mo ang mga prinsipyo sa mong pulong o Diyos. Kining tanang gitugyan ka ni mong isalig sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Amen. Mag-awit ag usa ka awit. Amen. Salamat sa mensahe. Amen. Ang atong kanta karon, sa Diyos ang himaya. Amen. All together sing. Sa Diyos ang himaya kay gugma siya. Nga napunay hatag niya si Jesus. Ang atong sayo gibayran niya. Magkakinabuhi kita sa dayon.
first. Lipay na ang Jesus nga nagbuhat sa mga dagkong butang. Apan ang kalipay ang dili tugnan. Amen. Sa inuta naigunta si Jesus, siya naigunta si Jesus, magmalipayon ta ang dalan siya ngadto sa amahan, siya himayaon kay gamhanan man. Father, we thank you, Lord, for this evening. Salamat sa mayang people nga naabot diri Ginoong Dios nga safe and sound. Salamat sa mga bisita na mo karong Ginoong Dios nga gibiunang imong gidala diri. Salamat sa mensahe Ginoong Dios. Salamat bala ang Espiritu nga ikaw nagalihok karong gabiuna. Ang pag-ampo nga mensahe nga among nadunggan, balonon na mo sa among kinabuhi, i-apply ang mga prinsipyo aron mahimo ming mga maayo nga Kristohanon o Dios. Galaygon ka ni kagabion, bless us O Lord, bisan ang offering panalangin ni usab. And as everyone goes home, keep them safe, nga makaabot sa tagsa-tagsa ka destinasyon ug panimalay nga safe and sound. Kining tanang gitugan kanimo in Jesus name we pray. Amen. Og amen.